Isa sa mga nakaraan nating video, ay ating tinalakay ang isang hindi magandang balita. Na bagamat hindi kumpirmado, sinabing ang ating dalawang HDC 3200 Corvette, na ngayon ay tinatawag na Malvar-class frigates, ay tila may pagbabago sa pag-install ng towed array sonar, dahil maaring magiging fitted for but not with muna ito hanggang makapagdesisyon ng ating Navy, kung anong towed array sonar ang ikakabit dito, na maaring nakabase ito sa kung ano ang pupwedeng ikabit na towed array sonar system sa mga kasalukuyang mga Jose Rizal class frigates, na ngayong Horizon 3 ay inaasahang magkakaroon na ito, kasama ang vertical launch air defense system nito. Sa likod ng masamang balita na ito, ay may mga usap-usapan, na tila dagdagan ng Hyundai ang bilang ng cells ng vertical launch air defense system nito, mula sa 16 cells ay magiging 24 cells umano ito. Kung may katotohanan ng mga ito, ay masasabi nating tila offset ito sa pag-exclude sa towed array sonar system sa mga barkong ito. Ngunit, base sa mga data and information tungkol sa mga vertical launch system ngayon, ay common na ginagamit ang mga 8 cells, 16 cells, at 32 cells. Ang 24 cells ay bihira lang na ginagamit ng mga nangungunang navy sa buong mundo. Ang gumagamit lamang ng mga 24 cells ay ang Russia, India, at South Korea, sa ilan sa kanilang mga warships. Ang South Korea ay gumagamit ng 24 cells vertical launch system sa ilan lamang sa kanilang mga Changmugung Yeonsin class destroyer. Ito ay vertical launch system na gawa mismo ng South Korea. Ito ay tinatawag na KVLS. Kaya kung totoong gagawing 24 cells ang vertical launch system ng ating parating na dalawang Malvar-class frigates, ito ay nangangahulugang maaring gagayahan nito ang configuration ng Changmugung Yeonsin class destroyer. Bagamat matunog na ang VL-MICA VLS ng MBDA France ang siyang magiging vertical launch air defense system ng dalawang barkong ito, ngunit kung totoong gagawing 24 cells ang air defense system ng mga ito, ay nangangahulugang magiging out ang MICA VLS sa options ng Hyundai Heavy Industries, dahil base sa specifications ng MICA VLS system, ay wala silang 24 cells. Kapansin-pansin din, na hanggang ngayon, ay wala pang nababalitang kumpirmasyon mula sa MBDA ng France, na sila ang magsusupply ng VLS system sa mga bagong Malvar-class ng Pilipinas. Kung sakaling hindi gagamitin ang KVLS, ay maaring gagawin itong 16 plus 8 cells, kung saan ang 16 cells ay configured para sa air defense, at ang another set of 8 cells ay maaring additional na surface-to-surface missiles or anti-ship missiles. Kung sakaling makumpirmang totoo ang mga usap-usapang ito, bagamat nakakalungkot na walang towed array sonar ang mga barkong ito pag-deliver nito sa bansa, ngunit nakakatuwa ding malaman kung totoo, na may mas malakas itong air defense system, o ang anti-ship and anti-surface capabilities, kaysa sa ating inaasahan. Bago tayo magpatuloy sa pangalawang good news, ay nais muna nating shoutout itong ating mga masugid na supporter, na nag-rejoin bilang community member natin ngayong buwan. Marami pong salamat sa inyong suporta. Ito ay isang hindi kumpirmadong balita, at nakabatay lamang sa mga maliliit na mga impormasyon na ating nakukuha mula sa iba't ibang mga defense pages and websites, kaya hindi kailangang paniwalaan na ito ay totoo, dahil ito ay mangyayari at maaari ring hindi. Ayon sa mga defense analysts sa Southeast Asia region, na mababasa sa website ng DefenseSecurityAsia.com, na matapos umano maisapinal ng Pilipinas at Sweden ang implementing arrangement concerning the procurement of defense material and equipment agreement noong nakaraang buwan, ay binubuksan na umano sa wakas ng Pilipinas at Sweden, ang pinto para sa pinakauna at pinakamalaking defense project ng Philippine Air Force at Saab Sweden, ang $1 billion Multirole Fighter Acquisition Program. Mapapansin na ang bansang Hungary, bago ito pumirma ng kontrata sa pagbili ng karagdagang 4 pa na JAS-39 Gripen para sa kanilang Air Force, ay tulad ng Pilipinas, ay dumaan muna ito sa isang implementing arrangement concerning the procurement of defense material and equipment agreement. Ito umano ay indikasyon, na nagmamadali ang Pilipinas na mauna, sa pila ng mga bansang nagkaka-interes din sa JAS-39 Gripen, na sa pinakahuling balita, ang ating kapitbahay na bansa na Malaysia at Thailand, ay pinuntahan na rin umano ang Saab Sweden,
upang makita at malaman ang mga magagandang offer ng Saab, dahil sila rin ay nangangailangan ng mga bagong fighter aircraft sa kanilang Air Force. Inaasahan umano na anumang buwan mula ngayon, ay pupunta na ang mga kinatawan ng Pilipinas sa Sweden, upang isagawa ang pagpirma ng kontrata sa kumpanyang Saab, ng pagbili ng hindi pa matiyak na bilang ng mga fighter jets. Ang Pilipinas, ay ang papangalawa sa bansang Thailand sa Southeast Asia, na gagamit ng Sweden-made na fighter aircrafts. Kung magugustuhan ng Pilipinas ang mga fighter aircraft na ito, ay maaring makukuha pa ng parehong sub-Sweden, ang Phase 2 at susunod pang mga multi-role fighter acquisition ng sangay na ito ng AFP. Isa sa mga dahilan kung bakit napili ng Pilipinas ang JAS-39 Gripen, ay ang mas mabilis na pag-deliver nito sa ating bansa, kumpara sa F-16 fighters ng Lockheed Martin, na meron ng napakahabang pila ng mga bansang bumibili. Ang Thailand, na pinakaunang bansa sa Southeast Asia, na nag-operate ng JAS-39 Gripen, ay nasa proseso na sa kanilang plano na palitan na ang kanilang mga lumang F-16, at ang kanilang Air Force ay mas inclined umano sa pagkakaroon ng mas marami pang Gripen sa kanilang hanay, kaysa pagkuha ng mga F-16 Vipers. Bagamat sinasabing 12 aircrafts ang pasiuna nilang bibilhin, ngunit inaasahang magkakaroon ng mga follow-up order pagkatapos nito, dahil nasa 40 na mga lumang fighter jets kasama na ang mga F-16, ang nakalatag na i-retire ng Thailand Air Force sa susunod na mga taon. Ang Pilipinas, na lubos na nangangailangan ng mabilisang pagkaroon na ng mga dedicated multi-role fighters, ay kailangang hindi maunahan ng Thailand na makapirma ng kontrata. Bagamat wala pang napabalitang pagpirma ng Implementing Arrangements Agreement sa pagitan ng Thailand at Sweden. Ngunit ang dati ng pagkaroon ng Defense Materials Agreement ng Thailand at Sweden nang bumili ito ng 12 JAS-39C Gripen, ay maaring magpapaikli ito sa proseso ng kanilang deal, di katulad sa Pilipinas na unang beses palang bumili ng kagamitan mula sa Sweden, na kailangan munang dumaan sa mga kailangang proseso, bago tuluyang makabili ng kagamitan mula sa mga kumpanya ng kanilang bansa. Ang pagpirma ng Implementing Arrangements Agreements ng Pilipinas at Sweden, ay hindi lamang nakatuon sa mga fighter jets, dahil nagbubukas din ito ng iba pang mga military hardwares na kailangan ng Pilipinas, tulad ng Command and Control System, na labis din kailangan ng bansa ngayong Horizon 3, at lalo na ang Airborne Early Warning and Control System aircrafts, na sinasabing napakataas din ang posibilidad, na kasama ito sa pipirmahang kontrata ng Pilipinas.